Ayan, magandang hapon ulit. Once again, I'm here, Sanrio, no? Subscribe muna kayo sa YouTube channel ko, Sanrio TV, no? So, before we start, kiniklaim ng INC na si Felix Manalo ay messenger of God. Kaya siya tinawag na anghel, no? Kasi messenger of God daw siya, so sugo. Unang-una, kung siya ay messenger of God o siya yung anghel, dapat ang kanyang mga salita ay hindi po manggagaling sa Bible. Bakit? Lahat po ng mga aral ng mga alagad ay hindi po nila yan kinopya sa Bible. Yung anghel na nakipag-usap kay Maria, si Angel Gabriel, hindi naman din po nagbasa ng Bible yan at dun kinuha. Even si Christ, hindi naman po yan tumingin sa Bible at dun kinuha yung kanyang ipapangaral. So anong ibig kong sabihin dito? Kung si Felix Manalo ay messenger of God, dapat ang kanyang ipinapangaral ay hindi niya kukunin sa Bible. Dahil lahat po ng mga tauhan sa New Testament, ang kanilang mga aral ay hindi po nila yan kinopya sa Bible. Yan po ay original nilang turo. The apostles, even Jesus Christ, they preach and they teach people na hindi po kinukuha sa Bible. Kaya dapat ang turo ni Felix Manalo ay original at hindi pwedeng kunin sa Bible. Hindi po rin pwedeng tawaging anghel si Felix Manalo. Bakit? Yung mga anghel na nasa Biblia, ang kanilang mga sinasabi doon ay hindi po nila kinuha sa Bible. Tayo po ang kumuha ng kanilang salita at inilagay sa Bible. I repeat, ang Catholic Church ang siyang kumuha ng kanilang mga aral at inilagay sa Bible. No? Yung mga katuruan sa Bible, yung mga aral, yung mga wika, yung mga salita na sinasabi ng mga apostles, sinasabi ng mga propeta, sinasabi ni Christ, yan po ay inilagay sa Bible. Hindi po yung mga tauhan doon ang kumopya sa Bible tsaka nagturo. Si Felix Manalo, ang kanyang mga katuruan, kinopya niya sa Bible. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat ang iyong turo ay magmumula sa panahong hindi pa buo yung Bible. Kung ikaw ay tinatawag na anghel, dapat ang pagiging anghel ni Felix Manalo ay magsisimula sa panahon na hindi pa buo ang Bible. Tayo po ang naglagay ng aral sa Bible. Hindi po Bible ang naglagay ng aral sa Bible mismo. Tao, mga pare, mga obispo, ang naglagay ng aral sa Bible na siyang ginagamit ng Catholic Church na tinatawag nating compiled Bible. Kaya maling-mali, natatawaging anghel si Felix Manalo. Dahil kung siya ay messenger ng God, hindi siya dapat kokopya sa Bible. Wala pong naging messenger ang Diyos na nagbasa muna ng Bible at saka ipinangaral. Ang lahat po ng messenger of God ay hindi gumamit ng Bible. Yan ay kanilang original doctrines. Even yung mga prophets, hindi naman gumamit ng Tanakh yan eh. Hindi naman sila gumamit ng Torah, ng Septuagint. Yan ay original doctrines nila. Why? Dahil nakakausap nila literal ang Diyos. Ang Diyos, kinakausap literal ang mga propetesa at mga propeta. Hindi sinabi ng Diyos sa kanila na magbasa kayo ng Torah, magbasa kayo ng Tanakh at saka kayo mangaral. Hindi. Original yun lagi. At yung mga itinuro ng Diyos sa mga propeta ay inilagay sa Torah. Kaya meron tayong nababasa na lumang tipan. Ganon din sa bagong tipan. Nung nangangaral si Christ, hindi naman sinabi ni Christ na, 12 apostles, magbasa kayo ng New Testament, magbasa kayo ng Bible, dyan nyo kunin yung aral nyo. Hindi ganon yon. Ang aral ng mga alagad ay original. Hindi po yan copyright, hindi yan kopya, original na aral yan dahil yan ay mula mismo sa bibig ni Christ. Ngayon, dahil nagtuturo ang mga apostles, na walang Bible, hindi gumagamit ng Bible,
Anong ginawa ng mga tao? Isinulat. Ang alin? Ang kanilang mga aral. Kaya nung isinulat ang mga aral ng mga alagad na hindi galing sa Bible, ang Catholic Church, yung mga naisulat na yan, inilagay sa Bible. Kaya may Bible na nabuo. Kung messenger ng God o anghel si Felix Manalo, dapat hindi siya kokopya sa Bible. Old Testament and New Testament, ang kanilang mga aral ay hindi po kinuha sa aklat. Dahil sila po ang responsible kung bakit nabuo ang Bible. Hindi po Bible ang responsible kung bakit nagturo sila ng ganon. Hindi po responsible ang Bible kung bakit may aral na ganon. Ang mga tauhan sa New and Old Testament, sila ang responsable kung bakit may na-compiled na Bible. Dahil ang kanilang mga aral inilagay sa Biblia. Ang naglagay niyan, hindi si Kristo. Ang naglagay niyan, hindi mga propeta. Ang naglagay ng aral sa Bible, hindi po mga alagad. Ang naglagay ng mga aral sa Biblia, na which is nabuo, ay Catholic Church, mga obispo at mga pare. At hindi lang basta-basta obispo, hindi lang basta-basta pare, mga dalubhasa. At dahil mga dalubhasang obispo at dalubhasang mga pare ang naglagay ng mga aral sa loob ng Biblia, kaya ang Catholic Church ang original na Bible scholar. Hindi po pwede na magkaroon ng Bible scholar ang isang sekta na hindi naman nag-compiled ng Bible. Napakahalaga sa isang kakaaniban ninyo ang mga scholar. At ang mga scholar na ito ang siyang nakakaalam kung ano ang nais iparating at ipaliwanag ng bawat bersikulo sa Biblia dahil sila ang bumuo. Sila ang nakakaalam kung saan kinuha yon ng manuscript. Sila ang nakakaalam ng kasaysayan sa likod ng mga talata. Bakit? Dahil bago ilagay yung mga talata dyan sa Biblia, yan ay masusing pinag-aralan ang history ng background niyan. May background history ang bawat verses kung bakit yan ay inaprubahan ng simbahan at ito yung ilalagay na aral sa Bible. Kaya walang karapatan si Felix Manalo na mag-claim na siya yung ibong mandaragit, siya yung anghel, siya yung sugo. Wala siyang karapatan. Bakit? Hindi naman siya bumuo ng Bible. Ang may karapatan na mag-interpret ng Biblia, yung bumuo. Dahil alam nila kung paano yan nabuo. Alam nila kung paano ipapaliwanag na dito ilalagay yung sitas na yan. Bakit ito yung sitas na yan? Kasi ito yung kasaysayan yan. Sila yung nakakaalam ng environment mismo ng bawat talata, yung bumuo. At dahil dahil ang Katoliko ang bumuo, malamang sino ngayon ang Bible scholar? Siyempre, yung bumuo, alangan naman yung nakibasa lang. Hindi ba? So, ang nakakaalam ng mga interpretations ng mga aral ay ang Catholic Church. Dahil tayo bumuo ng Bible. Kaya ang mga Bible scholars nating mga Katoliko ay hindi Bible alone. Bakit? Dahil ang Bible ay binuo sa pamamagitan ng tradisyon at kasaysayan. Pag sinabing binuo sa pamamagitan ng tradisyon at kasaysayan, hindi gumamit ng aklat. Yan ay binuo sa pamamagitan ng oral traditions. Yung mga katuruan na itinuro sa pamamagitan ng bibig. Diba? Meron bang pinagkopyahan ng New Testament? Anong aklat ang ginamit? Diba? Wala? Bakit wala? Dahil yan ay nabuo sa oral traditions. At yung oral traditions na yan ay mga katuruan sa panahon na hindi pa buo ang Bible. Pag sinabing oral traditions, katuruan ng mga sinaunang Kristiyano sa panahong wala pang Bible na ginagamitan lamang sa pamamagitan ng bibig. At dahil nagkaroon ng pagtuturo ang mga
sinaunang Kristiyano sa pamamagitan ng bibig lang, yung mga naturuan na mga early Christians, ito ay kanilang isinulat. At nung ito ay isinulat, maraming mga heresies na nagsulat din at gumawa ng kanya-kanyang mga interpretasyon. At itong mga interpretations na to na tinatawag nating manuscript, mga sulat ng mga sinaunang Kristiyano, sinipi yan ng Catholic Church. At ang mga manuscript na ito na nasipi ng Catholic Church ay almost 300 manuscript o 300 books. Etong 300 books na ito ay mabusisi na inaral ng Catholic Church. Kung ito bang aklat na to ay sulat ng isang heretiko o itong aklat na to ay sulat mismo ng legit na sinaunang Kristiyano. Sa almost 300 books, ang pinili ng Catholic Church dyan ay 27 books, which is sa New Testament. Kaya hindi tayo pwedeng maging 66. 73 books ang Bible dapat. So, inilagay yan sa New Testament. Ito yung ilalagay natin, aklat ni Mateo. Bakit? Ito kasi yung exegetical context niyan. Ito yung historical background ng aklat ng Mateo. Kaya yung bawat talata, bawat talata na yan, alam yan ng simbahang Katolika kung paano yan ipapaliwanag at bakit yan nakalagay sa Bible. Dahil ang bumuo ng bawat sitas at bawat talata na yan ay ang Catholic Church. Tandaan natin, si Kristo, which is ang ikalawang persona, ay hindi po nag-utos sa mga apostol. Oy, Pedro, gumawa ka ng Bible. Pedro, yung Bible na gagawin mo, dapat may sitas, may verses ha. Wala po siyang inutos, si Kristo. Katoliko ang nag-decide na ito yung mga aral. Kaya yung mga itinuturo ni Felix Manalo, ni Eli Soriano, yung mga tinuturo nilang aral, ang unang nagturo niyan ay ang Catholic Church. Catholic Church ang unang nakakilala kay Kristo. Catholic Church ang unang nakakilala kay Blessed Virgin Mary. Catholic Church ang unang nakakilala sa 12 Apostles. Why? Because we compiled the Bible. Why again? Because during that time, yung hindi pa compiled ang Bible, alam na natin na may 12 apostles na. Alam na natin na may Blessed Virgin Mary na. Alam na natin na may Christ nang nag-e-exist. Sa papanong paraan, ang dami nating martyred saints sa mga panahon na wala pang Bible. Kaya walang karapatan ang sinuman na magtuturo ng aral ng simbahan, pero hindi naman naabutan yung panahon na hindi pa buo ang Bible. Ang may karapatan na magturo pagdating sa aral ng simbahan ay yung mga tao na naabutan ang panahon na hindi pa buo ang Biblia. Dahil kung buo na ang Biblia at saka nag-exist yung aral nyo, peke yan. Ang aral ni Kristo, ang aral ng banal na kasulatan ay nagmula sa panahong hindi pa buo ang Bible. I repeat. Ang aral ni Kristo, ang doktrina ni Kristo, ay nagsimula sa panahon na hindi pa buo ang Biblia. Kaya dapat kung magtuturo kayo, original yung turo nyo. Kaya kaming mga Katoliko, meron kaming mga standard references. Naglalatag kami ng mga history. Bakit? Dahil ang aming aral ay nagsimula sa panahong wala pang aklat. Ang aral ng Catholic Church, ang pagtuturo ng Catholic Church ay nagsimula sa panahon na wala pang aklat. Alam na namin ang salitang anghel. Wala pang Bible. Kilala na namin si San Miguel Arcangel, si San Gabriel, Arcangel Gabriel. Kilala na namin siya. Bakit? Sapagkat sila ay ipinakilala sa panahon na wala pang Bible. Si Kristo, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, si Maria, ang pagsilang ni Kristo sa Bethlehem. Alam na namin yan dahil yan ay naganap sa panahong wala pang Bible. At dahil alam na namin yan, yung mga kaganapan na yan, nag-decide ang pare at obispo ng Catholic Church na ilagay sa loob ng Bible. Nag-decide sila, gawa tayong aklat para malaman ng mga Kristiyano na ito ang mga nangyari sa panahon ng hindi pa buo ang Bible para mas lalo nilang maintindihan ang ganda ng Christianity.
Kaya si Felix Manalo, wala yang alam pagdating sa Bible because Felix Manalo, during that time, hindi marunong mag-Greek, hindi marunong mag-Latin, at lalong-lalong hindi marunong mag-Aramaic. Only the Catholic Church.